May 1 HP ako na aircon, inverter type. Anong may re-recommend mo para sa akin? At balak pa daw ba niyang magdagdag ng isa pang 1 HP na inverter type aircon? So medyo may kalakihan yung setup ni sir kung sakasakali. Kasi nga aircon yung pagaganahin. Ang aircon kasi depende kung ano yung location niyan. Malaki yung room, tapos maraming tao, nabubuksan-buksan yung pinto, lumalabas yung malamig na hangin. So ang tendency niyan, yung compressor ng aircon dire-diretso. Swerte na lang kung maliit, tapos konti yung tao, hindi masyado nabubuksan, so nagkakaroon ng rest yung compressor. Ibig sabihin, hindi continuous yung kanyang kain. Either yung kanyang blower lang ang umaandar. At least kahit pa paano, naka-check up na siya, diba? Gumalawan yung presyo, hindi na masyadong mahirapan. Naka-adjust na yung price. So aking may re-recommend sa vlog na to ay si Deye. Deye, yan. Pero hindi ganyan kalakas guys na 3.6 lang. Kasi ang may re-recommend ko sa vlog na to ay si Deye 6 kilowatts on-off grid tie inverter. So ang price nito ay range ng 48,000 to 65,000. Almost pares din sila dito. Kaya nga si Deye almost wala na yata to eh. Finish out na yata si 3.6. Okay, pero mas matataas na kasi ngayon ang bumibili ng ganyan mga inverter ay yung mas mataas na para hindi mabitin. So 6 kilowatts ang aking may re-recommend. Single phase, split phase, or 3 phase. So nandun na yung presyo na yan hanggang sa 65. Depende sa location ninyo kung sakasakali. Syempre kung sakali na yung 6 kilowatts, kung malayo ka naman, so tataas yung presyo. Gusto nyo mas matipid, lumipat kayo sa Maynila. Alright, so ito 48 volts 6 kilowatts, pure sine wave na siya, diba? Yun ang maganda dito. Tapos IP65. So kahit dun mo sa labas ilagay na konting na sasapawan siya ng tubig, may lilim din naman kahit paano. Yung nasisilip siya konti ng ambon, hindi siya basta-basta nasisira. At ang maganda nito, kahit maarawan siya, hindi siya mainitin kasi nga kulay puti. Kung kulay itim yan, sigurado parang parang dryer sa loob, ang init kasi nag-absorb ng init. So grid tie on grid off grid hybrid inverter. Ayan, so maganda. Tapos supported siya ng limitation na ayaw ni Meralco. Kasi makakatipid ka eh, di ba? Wala kang babayaran sa kanya, di ba? Ginawa mo na lang siyang backup. So ayan, supported siya ng battery at no battery. So yun ang maganda dito, diba? So pwedeng solar lang muna at yung inverter. Yun nga lang, kailangan mo ng permit ni Meralco. Dito supported siya ng lead acid, flooded, AGM, lithium iron phosphate. So marami kang pagpipilian, but ang recommended ko ay lithium iron phosphate kasi mayroon namang binebenta si Deye na mga quality, super quality ng mga battery na grade A plus yung kanilang battery. Okay? Mas maganda na yung isang brand. Kung maganda ka sana kung kahit solar panel mayroon ng Deye. Okay? So supported ng kanyang charging sa AC ng 135 ampere. Ayan, charging at discharging yung buong inverter. Lakas, diba? 48 volts setup. So pagdating naman sa kanyang PV, ang voltage range ng kanyang PV ay hanggang 150 to 425 VDC. So mataas, diba? Hindi tayo nabibitin ng MPPT niya kasi nga mataas yung range niya. So kahit mag-series ka dyan, diba? Dapat pare-parehas. And maganda dito ay 2-string siya. So kumbaga nakabili ka ng 4 na 700 watts, yayamanin ka eh. Tapos meron kang 500 watts na 4 or 8. So pwede siyang separate. Hindi mo kailangang magbekos-mekos alternate. So meron siyang dalawang set. So 4 na 700 watts, tapos meron kang 500 watts na 8. So pwede siyang sa isang string tapos sa isang string. So dual string na ang kanyang maximum current ay hanggang 18 ampere. Ayan, per MPPT. Malakas yun mga bossing. Tapos ang kanyang MPPT starts yung mag-activate na voltage siya kung sakasakali na naarawan yung solar panel mo
Yung kanyang MPPT start ay hanggang 125 VDC, volts DC. Kagaya dito parehas. Right? Tapos, ang power maximum naman na kayang i-hold nung PV system niya or MPPT niya ay 7,800. Yun yung kaya. Halos pareha sila dito. So, pag naka-off-grid ka, ang continuous load mo na aking recommend dito ay hanggang 3 kilowatts to 4 kilowatts yung continuous load mo. Kasi pag sinagad mo yan, wala nang pupunta sa battery mo niyan kung sakasakali. 6,000 watts, pupunta lahat sa load mo. Ilan na lang pupunta sa battery? Paano kung nasa 40% lang natira sa battery mo? Sabihin na natin 30% ang natira. So, hindi na niya maibabalik kung sinagad mo. So, ang recommend ko nasa 3,000 watts to 4,000 watts. Kaya ito paano, kung kumpleto yung solar panel mo na 8,000 watts, may pupunta pa rin sa battery mo. Ayan. So, power management na lang. Okay? MPPT trackers ay dalawa. Ayan. Recommended na PV number ay para sa akin, pwede na yung apat, bali 8. Diba? 8 na solar panel. So, i-divide mo na lang kung sakasakali wala ka pang ibili. So, pwede na yung tiga-4. I-series mo yung 4, i-series mo yung 4 nila. Para kahit paano hindi siya stress yung MPPT niya. Para magamit yung dalawa. Pero kung mapera ka naman 16 pieces, 8 na 550 watts. Grabe nun. Bale, per string, kung hatiin mo 8x8, so magiging 400 volts kung sakaling 500 watts or 550 watts yung panel mo. So, equivalent of 400. 400. So, okay lang yun kasi nga babagsak pa yun kung sakaling nakasaksak na sa MPPT. Alright, baka babagsak lang yun hanggang 300 volts DC. 330, ganon. Malakas na yun kung sakasakali kasi nga kung dalawang battery lalagay mo sa kanya na 16 kilowatts, SEF16, dalawang kanyang gagamitin mo. Yung 16 pieces na 550 watts, sapat na siya. So, ang gamitin mo ay 700 watts. Ang ganda nun kasi kahit makulimlim, puno-puno pa rin yung battery mo. Kahit sabihin natin na isagad siya na hanggang 30% yung natira sa battery. Kaya niyang punuin yan sa maghapon. So, dahil nga sa starting lang, kahit isang battery lang, pwede na yung 8 piraso. So, hatiin mo na lang sa dalawa. Ganda lang kasi dito sa mga day hybrid inverter ay punong-puno siya ng mga magagandang feature. Kagaya ng mga home load support para sa kanyang grid tie. So, pwede siyang suporta para sa mga mabibigat na load ninyo. So, tutulong siya na katuwang ang grid. Ayan, kagaya ng mga heater na lampas sa 6,000 watts na range niya. So, kaya niyang tumulong. Kahit nga sabihin na natin 10,000 watts, kaya niyang suporta sa kanyang home load support. May mga lutuan kayong yung may heater na bibigat. Diba? Hindi naman pwede kasi na ipapasan mo sa kanya kung sakasakali na may load ka ng 4,000 watts tapos may dadagdag ka mas mabigat. So, pwede lang siyang tumulong sa kanyang home load support, sa kanyang grid in, di ba? Tapos yung kanyang limiter, pwede mong ilagay doon sa main na supply. So, lahat ng mga support na mabibigat sa bahay mo, yung non-essential, kaya niyang tulungan. Di ba? Yun ang gamit kasi niya para pababain yung konsumo niya sa kuryente. Then, backup load dyan sa kanyang output. So, para siyang UPS. Di ba? Kung sakaling nag-brown out, yung mga nasa non-essential load, yung home load mo, mawawalan yon syempre kasi nga yung kanyang grid in. So doon may brown out kung sakaling brown out yung grid. Pero dito sa kanyang backup load, dito hindi ka na ba-brown out dito. Kung sakaling patayin mo siya, di syempre matay din siya. So meron siyang internal transfer switch. Yung iba kasi naglalagay ng external ATS. Gamit lang yan kung sakaling mag-maintenance ka dito, parang iba-bypass lang niya. Pero meron na siya sa loob, parang UPS. Hindi siya kukurap. Mabilis. Ayan. So, ang kaya niyang i-handle ay hanggang 6,000 mahigit. 6,000 watts. Diba? So, malakas. Tapos, ang maganda dito ay meron pa siyang generator input. So, yung generator input, 3 yung kaya niyang gawin. Pwede siyang maging generator input, pwede rin siyang maging smart load. Yan, kung sakasakali. Pwede rin siyang microinverter input. So, 3. Yung pwede sa port na to.
And supported siya ng Wi-Fi. Yun o, Wi-Fi. And supported din siya ng communication cable dito. O yan o, yung wire na yan na papunta sa battery. So namomonitor niya yung status ng kanyang batteries para makita mo dito sa taas. Nagko-communicate silang dalawa sa kanyang battery. Marami na rin mga inverter na supported yung ganyan, basta yung 48 volts. 24 volt nga meron na eh. Okay? Kagaya ito, yung nasabi na natin kanina ay dual MPPT. So mas mataas na mga inverter, yung 10 kilowatts, 8 kilowatts, then yung 12 kilowatts pataas, mas dumadami din yung kanyang MPPT tracker. Yung mga grid tie na DAE, mas marami na naman, pero hindi sila supported ng battery. So ang kagandahan kasi nito, on-grid, off-grid. So pwedeng walang grid. So kahit wala na si grid, kahit wala na si Meralco, pwede. Break nyo na si Meralco. And yung ibang ganito kasi, kagaya nito, fanless. Wala siyang fans. Okay? So naawa lang kasi ako, minsan mainit. Kasi nga, malapit sa aero. So nilagyan ko siya ng blower sa ilalim, yun o. Sa bagay, handle naman niya kasi lahat ng init niya pupunta sa buong body niya. Nagiging, ano niya, nagiging heat sink lahat. And meron siyang isolator dito. Switch niya nasa side. Kung may nakatabing dito, okay na okay para kahit paano, hindi nila pindutin. Sa bagay, ang mga DAE kasi, pag pinindot mo yun, hindi ka agad mag-response. Hindi kagaya ng mga ibang inverter na pag pinindot mo, on time talaga na mamamatay siya. Dito, 1 minute siya bago mag-response. Pero ito paano, kung baga nagbago yung isip mo, hindi siya mamamatay kaagad. Then, meron siyang display, touchscreen, colored. At makikita mo lahat ng status dito. Setting, status ng solar, battery, load, grid. Then meron siyang 4 na buttons. So parehas na parehas sila ng itsura. Yun nga lang yung 6 kilowatts pahaba. Mas malaki siya eh. Pero lahat yan, parehas sila. And ang kaibahan lang kasi dito kay DAE na 3.6, kay 6 kilowatts kasi yung kanyang cabinet, yung kanyang pintuan ay nabubuksan na ganon. So hindi kagaya dito na nakatornilyo. Doon, meron siyang lock na gano'n tapos mabubuksan mo siya. Parang cabinet talaga. Sino pagkakaiba nila? Pero papasukin ba ng tubig? Hindi, kasi meron siyang rubber. Meron siyang labi na kapag sinara mo, nakasil siya. Kahit na maulanan siya, hindi papasok yung tubig sa loob. So mas madali yung maintenance. Ayan, yun nga lang kasi pag may loko-loko, baka may buksan nila tapos kung anong kalikutin sa loob. Diba? Hindi kagaya dito na medyo mahirapan ka kasi 6 yung tornilyo niya. Mas maganda na lang na safe yung lugar na paglalagyan, walang kalikot. Alright, so doon pala sa inverter talagang natagalan tayo. So doon naman tayo sa kanyang solar panel. So dito ang recommend ko ay dalawang klase. Para sa kahit paano kung sa starting, para hindi ka mabigatan, at doon sa kanyang buo. Alright, sa panel ay hindi na ako magre-recommend ng brand, bahala na kayo. O pwede naman si Sunket, yung kagaya ng ginagamit ko, pero dyan sa labas yan, di naman yata uso sa Sunket eh. Sunket kasi ginagamit ko ng 580. Alright, so dito sa amin kasi ang presyo ng solar panel, naglalaro ng 5,000 to 6,000. Yung 550. Malaki na kasi. So yan, pwede sa kanya, kung sakali, kung mapera-pera kayo, may budget kayo, pwede sa kanya ang 16 pieces. 550, 600, or 700. Mas maganda yung malalaki para kahit paano makulimlim. Kahit sabihin nating sobra, kahit paano may harvest pa rin siya kahit makulimlim. Puno pa rin yung battery, hindi ka iiyak. So pwede sa kanya ang 16 pieces. So magkano yon? Nasa 96,000 yung 16 pieces. Kung sakaling 6,000 pesos sa lugar ninyo. Mas maganda mag-walk-in na lang kayo kung sakali sa solar panel. Sa pinakamalapit na bilihan sa inyo. Pero pwede lang naman kayo mag-start sa 8 piraso. So hatiin nyo na lang 4-4. Kasi si DAE, pares lang naman sila dito na ang kanilang PV start ay nasa 125 volt BDC. So under na sila sa ganung voltage. So yung 4-4, bali 8, ay pwedeng-pwede na. Kung sakaling isang battery na kagaya nito ay nagamit niyo. Ayan, 314 AH, 16 kWh. So kaya-kaya na niyang i-full charge yan sa maghapon.
Di ba? Yung 8 piraso na 550 or 580. Pero kung sakaling mas malaki, di mas maganda na naman. So ang price nung 8 piraso na 4 kilowatts solar panel ay nasa 48,000. Ayan, doon naman sa sa 16 pieces na 8 ay nasa 96,000. Biro mo, grabe ang mahal di ba? Ang mahal ang libreng kuryente. So sa battery naman, syempre sabi ko na kanina, mas maganda kung day Sana kung meron pang day na solar panel, di mas maganda na naman. So ang recommend ko ay day na SEF16. So nasa sa inyo na kung yung may ilaw-ilaw, mayroon siyang display na kulay bilog na colored, makikita mo yung status ng battery. Tapos yung meron siyang LED, so makikita mo naman yung LED niya na nagbabawas kung sakali sa kanyang SOC. Kahit malayo ka, nakikita mo yung status niya, nakailaw. So depende na doon yung bibilhin ninyo. Kung wala, yung wala siyang display, walang LED, yun yung mas mura. So depende na yan sa gusto nyo. Yung SEF16, ang presyo niya po ay nasa 95,000 to 115,000. So depende na doon siguro kung ano yung gusto nyo doon, yung may LED or ano-ano na doon. Pero ang computation natin sa pinakamataas palagi. So 51.2, 314 AH, 16 kilowatt hours. Right? Ang presyo niya 95,000 to 115,000. Nabanggit ko na ba kanina? So yan. Meron siyang pag binili yung battery, kung sakasakali dumating sa inyo, ang kasama sa box, wire, mga tornilyo, yung pang wall mounted niya. Pero itong battery kasi na to ay pwede siyang naka-rack mount, patong-patong na gano'n, for high voltage or paralleling. Kung sakaling doubling gusto nyo, pwede. Or pwede naman siyang i-wall mount. Para sa akin, mas maganda wall mount diba? So kapag tinas ninyo, hindi siya kakalikutin ng bata. Sa bagay, yung battery kasi ni Dea, yung ganito yung nire-recommend ko nandito yung kanyang button, so nakatago. Ayun nandito yung kanyang buttons. Ayun yung kanyang main switch. So yan lang naman iniingatan dyan na wag mapindot. So may takip naman siya. So safety, kung sakaling tinas nyo yan, di na makita kung ano yan. Di na makita. Kaysa naman yung nakataob na ganon, nandito siya. May kalikot, kinuha lang ko na sa pinindot, loaded yung system mo, patay. Pakunat siya. Then, simple lang yung design. Tapos kung sakali yung may LED na gano'n, ang gandang tingnan, or yung may dito display. So, syempre, mas mahal yon. Ang maganda kasi dito makunat, matagal yung kanyang life cycle hanggang 6,000 cycle to 8,000 cycle. Kaya ito bagal lang 10 years, diba? Tapos meron siyang gulong, tapos pwede mo siyang i-stretch na lang yung kanyang ilalim para lumapag yung kanyang rubber. Mabigat yung 4 na tao pwede magbuhat nito. 2 tao, di niya kaya. Kaya nga ayaw ko siya isabit, ang bigat Dito meron na siyang SOC indicator, pero mas gwapo yung meron dito Tapos alarm or fault indicator, yung kanyang run indicator. Okay, lupit, may dito, may hawakan dito. So sa pang standard unit, kahit isa lang. Kung may isa kang aircon na 1 HP, isa lang. Or yung 0.5, isa lang. So kaya-kaya na lahat ng appliances ninyo, kaya-kaya na niya sa magdamag. Right? Tapos kung meron kayong dalawang aircon na 1 HP, dapat 2 na. Kasi nga, matakaw yun Kailangan lang kasi may survive niya yung overnight. Yung hanggang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng umaga bukas. So dapat may survive niya na diretsuan yung aircon. Pag hindi kasi malulobat, palagi masasagad, doon magkakaproblema. And syempre sa mga additional accessories kagaya ng mga ATS, mga circuit breaker, yung box kasi mabibili mo lang naman to ng 800 pesos Tapos yung mga ganito, lalagay ng mga wire. Kung sakaling trip mo maglagay ng cable gland, so pwede lang naman. Sa standard na setup, 10,000 siguro idadagdag ninyo, pati mga railings, clamps, mga L-foots. Ayan, so malaki na yun, 10,000.
Kung sakali na pang dalawang battery, tapos yung panel mo ay 16 pieces, siguro nasa 15,000 pesos may dadagdag. Mga breakers at mga wirings, solar wire, so lahat 15,000 plus 15,000 kako sana. So magkano yung standard na system na 6 kilowatts D-Day tapos yung battery na 16 kilowatts, then 8 na solar panel na 550. So yun guys, 65,000 plus yung battery. Doon na tayo sa check up na pinaka maganda niyang battery, so 115,000. Tapos sa solar panel naman, yung konti lang, yung 8 piraso, so 48,000. Plus yung 10,000 na pang accessories. Malaki na yung 10,000 para kahit paano may mga maisipan pa kayo may dagdag. Mas maganda kasi yung sobra para kahit paano hindi kayo mabibitin, di ba? Kulang yung budget ko, notebook, bibitak ka ng ngayon ng alkansya. O kaya mangungutang ka, mahirap yun. So ang standard unit ay 238,000. So almost the same sila dito sa akin. Kaya kakako kung bibili ka ng 3.6, doon ka na sa 5 kilowatts or 6 kilowatts. Kasi almost the same lang naman yung presyo nila. So yung standard unit kasi, kaya na niyang magpandar ng aircon na 1 horsepower overnight. So starting niya sa productive pa lang ng yung solar panel. So sabihin na natin mga alas 5 hanggang alas 8 ng umaga bukas. So kapag yun ay hindi niya na-survive, nasagad yung battery mo, magkakaproblema. So kaya niya hanggang 21 hours. Sobra-sobra na yun, hindi may sasagad yung battery mo. And hindi lang naman kasi aircon yung pagaganahin mo overnight. May ilaw, may electric fan, yung ibang kwarto, baka may magpadala ng water pump, may bagwashing. So kahit paano, sobra, kumbaga. Alright? Tapos kung sakali naman na yung dalawang battery, tapos 16 pieces na solar panel. Yung inverter ulit, 65,000. Tapos yung battery naman ay 232 yung ganito. So depende pa rin yan guys kung sakali anong location ninyo. Kasi nga hindi yata pwedeng ipadala. Padala na kumbaga sa SPX, Ninja Van, GNT hindi pwede kasi mabigat yan. Okay, Lalamove pwede or mag-direct kayo. Estimated lang naman to depende kung pupunta kayo, magbabago pa rin yung presyo. At least meron na kayo idea. So nasa 230,000. Grabe, mahal Tapos yung solar panel naman, kung sakasakali, magbabago pa rin yung price depende sa location at kung anong shop kayo bibili. Estimated lang niya. So yung 16 pieces ay 96,000. Grabe 96,000 tapos yung kanya accessories ay siyempre dadami na siya. Dadami na yung yung railings, dadami ng L-foot, mid clamps, end clamps, dadami na siya. Then kung ano-ano pa mga wirings, groundings. So 15,000 pesos. So papatak siya ng 406. Sabihin na natin 410. Sarado. So marami-rami din to na utangan. So dalawang battery yan na SEF16. So magiging 32 kilowatts siya. Diba? So ang kayang panda rin nito na unit ay dalawang 1 HP na inverter type aircon. Diba? Equivalent na yun ng 4.5. O ma-divide mo sa iba't ibang kwarto. Palitan mo yung aircon mo nila. So yun para mas marami. Tapos sa daytime pwede mo siyang isabay. Pero yung sinasabi ko nga kung sakaling pang 4 kilowatts lang yung panel mo, kahit paano kalahati lang sana 2 kilowatts lang yung pwede mong i-consumption daytime. Di ba? Huwag mo isagad kasi wala pupunta sa battery mo. Kung sakaling 8 kilowatts yung solar panel mo, hindi mo pwede isagad yon. So kahit paano yung load mo na continuous sa araw 3 to 4 kilowatts para yung ibang energy mapupunta sa battery. Diba? Para mapuno niya maghapon. Pag puno na yung mo, sabihin na natin kalahating araw pa lang ipuno na. O sige, pwede ka na mag-aircon. Sagad mo na. Pero pag kumulimlim ay pansi-pansin mo kamaya mauugot niya yung laman ng battery. So power management ang kailangan. So sa tatlong aircon na 1 HP kaya. Pero kung kulangin. Ang iniwasan kasi natin dito yung masagad down to 10% or 0% yung laman ng battery.
So hindi maganda yon. Dapat magtira kayo, mag-set kayo sa inverter ng kahit paano 20% na matitira. Mag-cut off na siya. Kung may grid naman, magbaback up na siya. So yan ang magiging kahinatnan kung sakaling bibili kayo ng ganung setup. Alright. Yung ano kasi natin, yung ating estimate kasi, kahit paano kaya niyang pandarin magdamag. Diba? Yung aircon hindi pwedeng kaya pero hindi tatagal. May ganun kasi kaya, oo, kaya niya. Ang problema, ilang oras. Kaya pero hindi tatagal. Dapat talaga yung kaya niya magdamagan. Yung iba nga pang 24 hours na kahit walang araw. Diba? Mabigat naman yon. Mabigat yung gastos. Dito pa lang almost kalahating million na. So, yan. Sa mga naghahanap na ganung setup, kunti lang. Budget lang pala.